Ayan, welcome back sa ating YouTube channel. For today's videos, alamin natin yung mga ang wiring diagram nitong ano na to. Itong motor na to. Ito ay pang washing eh. Pero kung sa washing nyo lang din naman gagamitin, ang dapat nyo lang naman malaman dyan kung nasan dyan yung common wire eh. Malalaman nyo naman dyan yung common wire. Ito, may kita nyo ganyan, may nakalagay na ganyan. Yan. Yung blue na hindi siya dumiret na wala siyang nakalagay na capacitor na guhit ganyan. Ganyan. Ito yung tsura niya eh. Ganyan. Ganyan. Tapos may paganyan. Paganyan. Tapos paganyan. Ito, pag may nakita kayong sign na ganyan, capacitor ibig sabihin yan. Yan. Tapos ito, kulay blue. Kung ano nakalagay dyan sa ano nyo, ayun yung common, ito yung common. Ito, pwedeng maging yellow, pwede ito maging red, ganyan. Dapat nyo lang malaman dyan yung common wire. Kasi ayun po yung nakadirekta sa ating plug. Sa may plug ng ating washing machine. Tapos ito, pares nakakonekta yan sa may switch. Switch po yan nakakonekta. Sa may timer. Ito, capacitor. Capacitor. Ganyan. Yan. Yan. Pero, lalaliman natin yung pag-intindi natin sa motor. Kasi hindi lang basta ganyan yan eh. Kung gusto rin natin matuto kung ano yung mga pangalan nito, yung mga ganyan. Dito sa, natin, sa may machine nga natin. Ayan, dito nga sa may machine natin. Meron yan tatlong wire. Isang kulay blue, isang color yellow, isang color red. Kung gusto natin malaman kung nasan dyan yung capacitor, yung para sa capacitor, tsaka yung common wire, gagamit po tayo ng tester. Ito. Lalagay natin siya sa may buzzer, o kaya dito sa mga continuity. Ito. Yan, lalagay natin siya sa buzzer, tapos patutunogin natin siya. Yan. Susukatin natin to isa-isa. Ganyan. Unahin natin dito sa blue tsaka sa yellow. Dito sa yellow tsaka sa blue, meron siyang 40.2, 20.3. Ganyan. Lilipat naman natin dito sa kabila yung isa. Steady lang natin sa isa. Tapos dito natin. Ito meron lang siyang 40.1. Yan. Sulat natin. Dito sa tatlo, ito ang reading nito papunta dito 40.3. tapos dito ang reading nito 40.1. Yung maliit na pagitan nila, ayun po yung magde-define sa kanila kung sino sa kanila dyan yung run tsaka yung starter. Yan. Yan. Tapos, sunod natin gagawin, dito naman tayo sa yellow tsaka sa red. Meron siyang mataas o 80 yellow tsaka red. Dito naman tayo. Ito na gagamitin natin. Meron siyang 80. Ganyan. 0.080. Ganyan. Ganyan. Ito tayo sa red 40.1. Ganyan. Parehas lang din yung reading niya kaya hindi na natin babaguhin. 40.1. Tapos dito naman tayo sa yellow. Ganun lang din yung reading niya. 40.3. Ganyan. Yan din na natin babaguhin. Dito naman tayo sa kabila. Yellow, red. Yan, hindi rin siya nagbago.
80.0 din siya, kaya hindi na rin natin siya babaguhin. So, ganito mangyayari niyan. Malalaman po natin yan kung nasan po dyan yung running at saka starter. Kapag nalaman natin yung common. Ito yung common. Tapos sa pagitan nila, yung pinakamataas ay yung starter. 40.3. Tapos yung pinakamababa, ayun po yung runner. Yung running. Yan natin running. 40.1. Ganyan po yan. So, bali ang mangyayari dyan, yung kulay blue, yung common, blue. Tapos dito naman sa may yellow, starter. Itong starter, meron siyang kulay yellow siya, yellow. Yellow. Tapos yung runner natin yung red. Running natin. Yung color red. Ganyan. Ganyan natin malalaman yan. Ayan. Ngayon alam na natin yung mga kahulugan nito. Idadagdag ko nga lang pala para malaman nga din pala kung alin dyan yung common. Pagka pinag-add mo yung dalawang ito, ang magiging resulta yung na-reading dito. Halimbawa, itong blue, tsaka itong red. Ito yung naging reading niya, 40.1. Ito, pinagdikit din natin to. Yung naging reading niya, ito. Tapos pag pinag-plus po natin yan, ang magiging resulta, ito, katumbas na itong reading na itong dalawa. Ganun po yan. Dagdag ko lang. Ngayon, papaanda rin naman natin. Ganito yan. Ito yung wiring natin. Ito yung saksakan, yung plug, dalawa. Yung isa dyan, ididirekta natin dito sa common wire. Common wire natin didikit. Yan. Tapos, itong dalawa, di ba may capacitor yan? Lalagay natin dyan yung capacitor. Ganyan. Kahit saan dyan. Ganyan. Capacitor yan. Tapos, itong isa, dadaan yan doon, papunta sa may switch. Sa may switch. Pagkatapos, sa may switch, may dalawang palabas na wire yan na konekta yan dito. Pero ang gagawin natin, idedirekta na lang natin sa isa sa kanila. Pwedeng, itong yellow, pakaliwa yung ikot. Itong isa, pwedeng pakanan. Ganun. Ayan, didikit natin itong isa dito. Yan ang mangyayari niyan. Pero kung may switch tayo, ganito yung mangyayari. Halimbawa, itong isang linya. Nakadirekta to kunwari sa switch. Ito yung switch. Tapos yung switch, may dalawa pa yung linya papasok dito. Yan. Tapos papunta dito sa isa. Ganyan. Ganyan ang mangyayari niyan. Pero dahil isa lang yung natin, papaanda rin lang natin. Tapos hindi natin pwede patagalin kasi baka masira yung natin yung motor. Yan. Tapos sasaksak na natin to sa linya. Yan. Nawakan lang natin. Hindi magwawala. Yan. Yan. Naging ganun yung ikot niya. Naging ganun, papunta dito. Ngayon, pagka ililipat naman natin tong linya na to dito, ang magiging ikot niya naman pag ganun na. Pero wag natin hawakan kagad yan kasi itong capacitor, malakas yung voltahe nito. Pagdidikitin muna natin. Yan, i-discharge lang natin, tapos ganyan. Ganyan. Yan, maraming salamat sa panonood. Nagkaroon na kayo ng idea kung paano yung wiring diagram niyan. Ngayon, porket ba alam na natin kung
kung paano wina-wiring to, pwede na tayo magpalit kagad ng motor sa isang washing machine. Wag po guys, ganito ang mangyayari niyan. Ito, tignan nyo tong motor na to. Marami siyang nasira na ito. Nasira na to. Marami siyang kalawang oh. Yan. Yan yung sunod natin pag-uusapan sa susunod na video. Paano natin malalaman kung safe ba na magpalit tayo ng motor kagad ng ating washing machine o baka masayangan lang tayo ng pera. Ganun guys. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo. Ganyan. At huwag niyo po sanang kalimutan mag-iwan ng like, comment, at subscribe. Maraming salamat po ulit. Bye-bye.